Meron pong tanong dito si David Bispiras. Sabi niya kasi rito, may dalawa akong tanong. Ganito ang tanong ko. Noong unang tipan at bagong tipan, may babae ba na naging puno sa loob ng iglesia? Okay. May mababasa ba sa Biblia? Pangalawang tanong ko, may mababasa ba sa unang tipan na binabawal ng Panginoon na bawal kainin ang baboy? May mababasa ba sa Biblia? At hindi niya alam. Tatanong niya kung meron daw mababasa sa unang tipan na bawal ang Sagutin baboy. na. So, Oh. ganito ho mga kapatid, Brother David, Mm. gusto ko nang unahan to Brother Gomer kasi Oo, alam meron ko. na siyang meron na siyang tinatawag na underlying assumption. Tawagin ho natin. Meron na siyang preconceived idea na meron tayong puno na babae. Oh, FYI Brother David, iwanan mo na ho yung ganyang paniniwala na ang Seventh Adventist ay babae ang puno ha. Mali po yan. Isa yan sa napakamaling pagkakamali na Brad Ili na itinuro sa inyo. Kaya nga sabi ng ibang mga kasamahan mo, pinagluloko lang pala tayo. Nagpasalamat nga sila at nakakapanood sila. Gusto kong ikwento, mayroong tumawag sa akin kasi Brother Gomer, hindi ko nasasabihin kung saan. Oo. Dating Dan siya. Sabi niya, Brother Johnson, gusto ko lang alamin talaga galing sa'yo. Kasi laging naririnig namin kay Brad Eli na babae daw ang puno ng Seventh Adventist. Totoo ba yun? Sabi ko, hindi. Kahit kailan wala ho kaming naging puno na babae. Eh, yun ang sinasabi ni Brad Eli. Sabi ko, yun nga ang problema Sinasabi lang niya yun. Ibig sabihin, sabi niya, niluloko niya kami. Kung hindi naman niya alam, mahina pala siya mag-research. Hindi niya nalaman. Ano bang katunayan mo, Brother Johnson, na wala nga kayong babaeng naging puno? So, ipapakita ko ito, mga kapatid, bago natin bigyan ng talata kung may naging leader ba na babae. Bagaman, wala tayong naging presidente na, na babae. Para sa kaalaman po ni Brother David Bispiras, ang headquarters sa sentro ng Seventh Adventist, pinakamataas na opisina, yung General Conference. Ang nagiging puno ho dyan ay pinapalitan dati every 3 years, ngayon nagiging every 5 years na po. Pinapalitan yan at wala kailanman babae na inihalal dyan. Hindi kumot nabasa na one of the founders, Ellen White, ay puno na. Marami silang founder na hindi naman naging presidente kahit lalaki. Alam niyo ba yon? Ito, halimbawa, magpapakita po ako sa iyo para makaalpas na ho kayo doon sa maling na ipamana po sa inyo. Talaga nakakalungkot. Dahil hanggang ngayon, dala-dala nyo pa yung maling impormasyon na yan. Sana pagkatapos mo narinig ito, Brother David, ay iwanan mo na yan kasi namumuhay ka sa kasinungalingan. Hindi naging tapat sa inyo yung tagapangaral. Iwanan mo na yun. Kakasala ka lang. O ito, papakita ko sa inyo. Napakadali kaya nitong i-search. I-type nyo lang sa Google President List of General Conference of Seventh Adventist, lalabas lahat ng naging presidente po roon. Wala ho babae. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Paatras ho ito. Ito po yung mga naging presidente. Ang presidente po ngayon ay si Ted Wilson. Ang sinundan po niya si John Paulsen. Sinundan ni John Paulsen si Robert Falkenberg noong 1990 hanggang 1999. Sinundan ni Robert Falkenberg si Neil Wilson. Ito yung tatay ni Ted Wilson. At sinundan naman niya si Robert Pearson. At sinundan naman niya si Ruben Pigor. Sinundan ni Ruben Pigor si William Branson. Sinundan niya si James McIlhenny. Sinundan niya si Charles Watson. May mga date ho yan, mga kapatid. Sinundan ni Watson si William Spacer. Tapos sinundan niya naman si A.G. Daniels. Sinundan ni A.G. Daniels si George Erwin. At sinundan ni George Erwin si Ollie Olsen. Sinundan man ni Ollie Olsen si George Butler. At sinundan ni George Butler si John Andros. Sinundan ni John Andros si James White, asawa ni Ellen White. At ang pinakaunang presidente ng Adventist ay si John Byington, 1963 na rehistro ang Seventh Adventist hanggang 1865. 1863 hanggang 1865, yan. Imagine na, kung ang Seventh Adventist ay katulad ng mga nagtatayo ng relihiyon ngayon, dapat ay yung nagtayo ang dapat mamuno, dapat kahit man lang si James White, na asawa ni Ellen White, ang ginawa nilang presidente. Pero alam po ba ninyo,
Mga kapatid, ayon sa kasaysayan, ay malaki ang tendency, chance, na maging presidente si James White pero tinanggihan niya for delikadisa. Naghalal sila. At maraming co-founder or one of the founder, kasi yan nga sila Joseph Bates, Jane Andros, James White. O si Joseph Bates hindi rin naging presidente kahit kailan. No? So, namumuhay po kayo doon sa maling impormasyon. Hindi kayo makakalaya sa maling na ituro sa inyo na inyong tagapagturo. Utang na loob, iwanan niyo po yan. Maling-mali po kayo dyan. So, pag tinanong po ninyo sa amin yan, bakit? Meron ba kami punong babae? Sabi niyo, kasi binayan siya ni Brad Ely. Sarili niyang interpretation yun. Hindi ko mo one of the founder, puno na. Naghahalal po, pinagbubutuhan po yon. At kahit kailan, si Ellen White walang naging posisyon sa General Conference. Kawawa naman yung babae, pinagbibintangan nyo eh. Iwan ko naman bakit galit na galit kasi si Brad Ely sa mga babae na hindi naman siya inaano. Ang nangyayari tuloy, ilang milyon kayong niloko niya, ilang milyon kayong pinaniwala niya, hanggang ngayon, taglan niyo pa rin, Brother David Vispiras. Didibatihin mo at hindi ka maniniwala, i-search mo sa Google. Ganun lang ho yun. Bagaman, sa Bible, merong record na ang babae ay ginawa ding leader ng Diyos. Pero, hindi naman natin kailangan ipagtanggol yon kasi wala rin naman tayo naging leader na babae na naging pangkalahatan leader sa General Conference. So, magandang payuhan na lang natin ito, Brother Gumer, itong mga taong ito dahil napakalaki ng kanilang pagkakamali na tinanggap at bumilib sa kanilang tagapagturo. Dagdagan mo, Brother Gumer. Napakaliwanag naman yan, Brother Johnson, kasi nga, sabi ko nga dati, ako ay talagang masugid na taga-subaybay ng mga ngaral na yan. At sa totoo lang, ang style ng pangangaral niya minsan ay manira, no? Ng ibang relihiyon para parlabasin na tama yung sa kanya. So yun yung isang isang paraan. Pero dito makikita naman natin at yan nga ang isang ipinaninira niya sa Seventh-day Adventist, Brother Johnson, na ang puno daw ng ating samahan ay babae, no? Ayan. Maliwanag naman na talagang dalawa lang talaga 'yon. Una, hindi siya marunong mag-research. Ano? Pero Brother Gumer, alam niya eh. Talaga lang para magmukhang totoo. So, ngayon kung alam niya ay sinungaling siya. Sinungaling. 'Di ba? 'Yun lang po ang tawag doon. Kasi mas maganda na yung mangmang kaysa sinungaling, Brother Johnson. Oo, kasi mapapatawad pa yun eh. May pag-asa. Kung hindi mo alam, at sabi nga ni Pablo, dahil sa kawalang kaalaman, sa kawalang panampalataya, ay namusong siya. Inusig niya iglesia dahil sa kawalan ng kaalaman. Pero kung ito'y alam niya naman na wala naman tayong puno na babae, tapos yan ang kanyang ipinangangaral, kasinungalingan pong maliwanag yan, Brother Johnson. So, yun na nga, wala nga tayong magagawa sa mga ganyang klaseng tao. At kung itong mga naniniwala hanggang ngayon, sa kasinungalingan na yan, kayo na po ang kayo po ang mananagot diyan sa Panginoon, hindi po kami. Yan. So, ayan po mga kapatid. Pinapakita ko lang ho dito na napakadali pong i-search po niyan, no? Yung mga naging presidente mula noon hanggang ngayon. Ayan ang problema nila talaga, open yan. Brother Johnson. Kaya nga sabi ni Brother Celso Sabala, napakamangmang na lang natin kung hanggang ngayon niniwala tayo sa mali. May internet na ho, isusuriin nyo na lang po. Hindi ba kayo nangingilabot? Kasi yung dating daan na member na nakausap ko nangilabot siya eh. Sabi, grabe, hindi ko ma-imagine, tagal-tagal kong bumilib. Nagtapos man din ng manggagawa yun. Nawalan siya ng gana. Hindi na siya nagtuloy-tuloy sa manggagawa. Sabi niya, hindi pala tapat. Siya pa nga yung unang nagbalita sa akin nung namatay si Brad Ely. Brother Johnson, namatay na si Brother Ely. Sabi niya. Kasi umaattend pa rin siya, siyempre, sa mga Zoom meeting nila. Siyang nag-confirm. So mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa isang tao. Tanging kay Kristo po yan. Pinakamaganda po na hilingin natin sa Panginoon, na patnubayan tayo, gabayan po tayo, at paalisin tayo sa maliho nating mga natutunan dati.
Yung puntahan na lang natin siguro yung Jeremias 6:16, dating landas eh. Pero yung dating dan, nasa Job 22. Ayun Kasi- talaga yan. Oh, yung page po ni Brother Gomer ay ang dating landas. Yeah. Oh, yan na lang po siguro ang ating puntahan. Ano ha, mga kapatid? So, Brother David, Miss Piras, yan po yung ating may sasagot po doon. May pangalawa pa siya. Meron ba? Hindi ko Oh, nakita. kasi ito siguro, nagkamali siya doon sa unang tinat niya. May comment siya dito, Brother Johnson eh. Ano sabi niya? Ito babasahin ko na lang. Kung sinasabi nyo na bawal kainin ang baboy, Oh, napunta sa baboy. tama yan. Mababasa sa lumang tipan. Yan. So, oo naniniwala nga, naman ano? pala siya. Sa karugtong pala, no? Sa karugtong. Oh, yung karugtong eh. Oo. Kaya lang doon siguro nagkamali siya eh. Kasi ang sabi niya dyan eh, may mababasa ba sa unang tipan. Siguro ang gusto niya sabihin dyan, bagong tipan. Okay Oh. naman. Accepted. So kasi ito, pinalipay niya, binago niya. Sabi niya, ngayon, basahin nyo nga sa bagong tipan kung binawal ng Panginoong Hesukristo na bawal kainin ng baboy. Oh, solve na siya. Basahin nyo sa talata sa Biblia. Kasi kayo bawal kainin ang baboy. Ngayon, ang tanong ko, may sinabi ba ang Panginoong Hesukristo na bawal kainin ang baboy sa bagong tipan? Naku, Brother Gomer. Basahin nyo nga sa Biblia kung may sinabi ang Panginoong Hesukristo. Puntahan natin yung kanyang gustong punto, basahin sa Biblia. Di ba meron tayong pangsilo sa kanila na gusto na natin ipabasa sa Biblia? Ikaw, alam kong yun ay naiisip mo. Eh, di ba? Sige, unahan mo. Bigyan ko na. Brother David, ganito, bibigyan ka namin ng tamang logic, tamang analysis. Gusto mo kasi ipabasa sa bagong tipan. Marami pong utos sa lumang tipan na hindi naman inulit sa bagong tipan. Tandaan niyo yan. Kahit ikaw hindi naman ay naniniwala na alam ko naniniwala ka na meron. Na merong utos sa lumang tipan na hindi inulit sa bagong tipan. Limawa, sabi ng sa 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Wala kang mababasa niyan sa bagong tipan. Wala kang mababasa niyan. Yung, marami pa. Mamaya na ako magbigay ng ibang sampol. So, hindi nangangahulugan kung porke hindi inulit, ay hindi ito umiiral. Alam nyo, Brother Gomer, sa mga kapatid, sa mga taga-subaybay, kung meron mang utos na inuulit, ito yung utos na nilalabag at hindi sinusunod ng mga tao. Diyan ay malimit na inuulit yan. Tulad ng napapasubo sila sa pagkain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa panahon ng gawa o ng Korinto. Nauulit yon. Ibig sabihin, kung walang inulit tungkol sa baboy, ibig sabihin, hindi ito naging problema nila. Naiintindihan nila yan. Unang-una, nung makakita sa pangitain si Pedro na meron talagang baboy doon, meron pang manok doon, pero hindi talaga kumain si Pedro eh. Kasi, kahit malinis, pag nahalo sa marumi, ayaw na rin nilang kainin. So, Brother David, Miss Piras, kung meron mang maghahanap dapat, kung meron dapat magpakita ng talata, na pwede nang kainin ang baboy, katulad ng paniniwala nyo, yon ang hanapin at basahin nyo sa bagong tipan. Kasi hindi mo na kailangan basahin na pinagbawal dahil bawal na yan sa lumang tipan. Eh, ba't pa uulitin? Ang gusto kasi ng tao, Brother Gomer, lahat ng utos doon ulitin. Ang nangyari tuloy, parang ang mangyayari niyan, yung Genesis, Exodus, Leviticus, yung Exodus, Leviticus, Bilang, at Bilang. Deuteronomio, parang lalabas tuloy niyan, yan din yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ayun nga, gusto nila isirok. Na isirok. Mga pasaway din Di ba? talaga ito. Ganyan lalabas eh. Oh, dagdagan ko lang, Brother Johnson, ano? Saka diretsuhin mo na doon sa ating alas na Oh. pang-ipit. Di ba? Ang sabi niya dyan, kailangan mabasa. Eh, ang tanong nung dumating ang Panginoon, kumakain ba sila ng baboy noon? Hindi Eh, di ba? Mga Ay, yung mga alagad, yung mga eskriba nga eh, pag hindi naghugas ng kamay, hindi kakain eh. Oo nga. Napakasilan Ay, baboy pa ang kainin. Oo nga. Di ba? Ngayon, ang gusto nila mangyari, Basahin. mabasa, huwag kayong kakain ng baboy. Ay, naku po. Oh. Ay, pagka ganyan ang magiging katwiran nyo, lahat ng utos na mababasa nyo, dapat mabasa. Tama. Oh. Huwag kayong kakain ng Jollibee, ng manok sa Jollibee. Kahit malinis, basta Jollibee. Oh. Ayaw. O yan ang Mababasa dapat ba yan? Dapat So, mabasa.
hindi natin mababasa. Pero kung ano man yung pinagbabatayan nyo, bakit? Di ba? Wala tayong, Meron kayong pinagbabatayan, maaari. wala tayong Pero hindi doon. mababasa. Wala tayong sana pakialam doon. Ngayon, makialam na lang tayo kasi pinipili tayong ipabasa. Yan tanong. Ito pa, bawal magpatato. Mayroon ba kayong mababasa na itinuro manlaang sa bagong tipan na huwag magpatato? Yan. Kasi kung ganito yung magiging katwiran natin, mga kapatid, isirox nyo na lang itong lumang tipan at idikit nyo sa bagong tipan. Punitin yung Kung gano'n ang magiging katwiran. No? Punitin yung So, bagong tipan. maling-mali, Brother Johnson. Kasi unang-una ganito, seriously speaking, no? Ang kailangan ninyong hanapin, kasi iniutos Iniutos, tinatanggap niya na iniutos sa lumang tipan. Okay? Ano ang hahanapin mo sa susunod? Hahanapin mo ulit kung inutos. Ay, inutos na nga. Makulit na yun pagka ganon. Di ba? Kailangan ang hanapin mo, inaalis na yung utos na yon. Yan. No? Yan ang dapat dapat ang ituturo ni Kristo, sasampulan ko kayo. Okay? Sasampulan nga natin to, Brother Johnson, para makita nila. No? Sa Mateo 22, tingnan natin ito. Ito yung tungkol doon sa hinahanap ko yung talata ng Ang sabi? yung tungkol sa pag-asawa, pag ihihiwala yung asawa, 19 yata yun. Okay. Yan, sa 19 nga. Na ang sabi doon, 5? Ay, parang 4, 5? Ganon. Paano ba? yan, sa 7. Tingnan ninyo ha. Ito, maliwanag ito. Sa 7, ang sabi niya, ang pinag-uusapan dito, Brother Johnson, yung divorce. Okay. Bibigyan natin ng example itong mga ito. Nung tamang dapat na pag-aaral. No? Ang dapat na mababasa, yung kakontra nung utos sa lumang tipan. Hindi yung inutos na, bawal ang baboy. Pagdating sa bagong tipan, bawal ang baboy. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Di ba? Ano yan? Katuwiran ng batang makulit yan eh. Ngayon, ito, basahin natin itong 19. Tingnan natin ha. Mas maganda siguro, umpisahan natin sa umpisa para makita nila yung konteksto. Sa 3. Ako na ang magbabasa. Sige. 19:3 ng Mateo. Para gusto ko lang ipakita sa kanila na kung merong gustong baguhin na kautusan ng Panginoon, sasabihin niya, no? Sasabihin niya ng maliwanag. Hindi yung mapapasil ka lang, manghuhula ka, hindi. Sabi niya, at nagsilapit, ito sa 3, at nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutokso nila at kanilang sinasabi, na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot, 4, at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. So makikita mo yung sitwasyon na ito, Brother Johnson, nagtanong itong mga Pariseo at ipinaliwanag ng ating Panginoon yung tamang aral ng Biblia. Okay? Pagdating sa talatang 7, ito na yung sabi ng mga Hudyo, no? Nung kanyang mga kausap na Pariseo. Ang sabi niya, sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Nakita niyo ito? So ito, nakasulat po talaga ito sa kautusan ni Moises. No? At sinabi niya sa kanila, sa 8, dahil sa katigasan ng inyong puso. Yan. O kita nyo na? Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. So anong punto ko rito, Brother Johnson? Ang punto ko rito, kung may utos na gustong baguhin man ang Panginoon, katulad nito, na pinaniniwalaan ng mga eskriba, ng mga Pariseo,
na pwedeng hiwalayan ang asawa sa anumang kadahilanan. No? Ipinaliwanag ng ating Panginoon yung tamang aral. Ngayon, nangangatwiran itong mga Hudyo. Anong katwiran nila? Ay bakit daw si Moises nag-utos na kapag hihiwalayan mo yung asawa mo, maggagawa ka lang ng certificate of divorce ng kasulatan at pwede mo nang hiwalayan. Anong sabi ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat, buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangalunya. So dito natin makikita, Brother Johnson, yung pagkakaiba na nilinaw ng itinuwid, okay? Itinuwid ng Panginoon yung maling understanding nitong mga Pariseo. Tama. Bagamat yung kautusan ay sinabi nga ni Moises na kapag kahihiwalayan ng asawa ay susulat ka lang ng kasulatan, certificate, pwede na. Pero ang sabi ng Panginoon, buhat sa pasimula, hindi ganyan. Ginawa lang yan ni Moises dahil sa katigasan ng inyong ulo. So malinaw dito, Brother Johnson, na hindi na natin pwedeng gamitin ngayon yung kautusan na yon, particular doon sa divorce, doon sa isinulat ni Moises. Bakit? Ito ay malinaw na binago, inalis ng ating Panginoon sapagkat ang dahilan lang nito ay dahil lamang sa katigasan ng ulo. Ngayon, balik tayo sa baboy. Okay? Sige. Pagdating doon sa baboy, ibinawal ng Diyos ang baboy. At maliwanag, Brother Johnson, na kahit pagdating sa bagong tipan, panahon ng ating Panginoon, bawal pa rin ang baboy. Wala namang kasing record na may kumain yan eh. Okay? Ngayon, kung ang baboy ay hindi na bawal pagdating ni Kristo, dapat ang mababasa natin ay katulad nitong pangyayaring ito. Tama. Na ang sasabihin ng Panginoon, pwede na kayong kumain ng baboy. Kasi noon, ang baboy ay marumi talaga yan. Ngayon, ang baboy ay nasa kulungan na. Ha? Malinis na ngayon ang baboy kasi feeds na ang kinakain. Dapat ganun ang sinasabi ng Panginoon. Pag pinapaliwanag niyang pwede nang kainin ng baboy. Pero ang problema nitong mga taong ito, wala silang makikitang ganyan. Kasi may narinig akong paliwanag, Brother Johnson eh. Ang baboy daw doon ay marumi kasi nga nasa mga pusali, ganyan-ganyan. Pero ngayon daw ay malinis na kasi feeds ang kinakain. Saan sa Biblia yon? At saka, Yun ang hindi mababasa sa Biblia. at saka yung ano, Yun ay galing lang sa kukote nung nangangaral. yan. Kaya Okay? Brother Gomer, Oh. ang laki ng problema nila. Kasi, bakit pati yung malinis na hayop na pinakakain ng Diyos, pag dumaan sa Jollibee, mag-inasal, ano pa to? Yung mga kilalang fast foods, ay bawal. Ayun na nga. Kahit anong karne, basta naroon galing. May halal daw kasi. Yan ang nasaan sa Biblia, kapatid. Wala hong ganun. Yan po ang aral ng demonyo sabi doon sa unang Timoteo. Ngayon, Brother Johnson, para patunayan natin na bawal pa rin ang baboy, ang gusto kasi nila, literal. Pero pag naririnig ko si Brother Eli, Brother Johnson, pag naiipit, hindi dapat literal. Oo nga. O, kita mo lang? Pag literal, patay kang bata ka, sabi niya, may video ako dito eh. Totoo naman yan eh. Kahit naman ang samahan na yan, ay hindi naman naniniwala doon sa talagang literal dapat mababasa. Hindi naman eh. Ngayon, tingnan natin. Ano ba ang sabi ng ating Panginoon? 5. Tingnan nyo ha. 5:17 ng Mateo. Okay. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Tandaan po natin mga kapatid, kapag nababasa natin itong kataga na kautusan o ang mga propeta, ito po yung buong Biblia ng panahon na yan. No? Ito yung lumang tipan na ating binabasa ngayon. No? Aywan ko kung merong tututol yan, Brother Johnson, na mga scholar. Na yung kautusan at mga propeta, ang tinutukoy niyan ay yung buong Biblia na lumang tipan. Kasama dyan yung bawal kainin ng baboy. Ano kasama lahat dyan, Brother Johnson? From Genesis to Malakyas yan eh. Naman. Anong sabi dyan? Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Napakaliwanag eh. 18.
Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Yan. Hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. 19. Kaya't ang sino mang sumuway, o kita mo na, sino mang sumuway. Kasama ba tayo dyan? Kasama tayo dyan. At sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito. At ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Ay, dyan pa lang, Brother Johnson, maliwanag ang pagtuturo ng ating Panginoon. Ay sabihin mong hindi kasama ang baboy dyan. Kasama lahat yan, pati nga tato, kasama dyan eh. Di ba? Mm. Oh. Napaka-inconsistent ng doktrina nila eh. Oh. Pagka gusto nilang basahin, ipapabasa. Pero pagka nagturo silang hindi mabasa, Di ba? ayaw nilang ayaw nilang letra por letra. Wala talaga tayong magagawa, Brother Johnson, kapag ayaw tumanggap ng katotohanan at meron na siyang gusto talagang paniwalaan. Well, sabi ko nga, tayo ay hindi nangangaral dito para mangakit dun sa mga ayaw. Pero dun sa mga nakakaunawa ng katotohanan, abay, bukas na bukas po, Brother Johnson, ang programang ito, tawagan nyo lang si Brother Johnson kung gusto nyo ng Bible study. At kung nararamdaman ninyo na ang katotohanan ay nandito sa samang ito, sabi nga ng Panginoon, huwag nyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Yung mga matitigas ang puso, Brother Johnson, okay lang yan. Baka sakaling darating ang araw, lalambot din. Pero itong mga ganito kasing pahayag, basahin mo nga na itinuro ni Kristo na huwag kumain ng baboy. Mali po yung tanong ninyo. Dapat ang hanapin ninyo, iniutos ni Kristo na kainin na ang baboy. Yun. Dapat yun po ang dapat na makita. Hindi po yung kabaliktaran na katulad ng sinasabi ninyo dahil naniniwala naman kayo na utos yan sa lumang tipan. Kung utos yan sa lumang tipan, saan sa buong kasulatan itinigil yung utos na yan? Yeah. Okay? Oo. Para sabihin nyo na saan sa kasulatan ipinatigil ng Diyos yung pagbabawal na kainin ng baboy. Yan ang kailangan ninyong ipakita. At kung gagamitin niyo yung City 19, ay pag-aralan niyo po muna ng mabuti, baka yan po ay sumimplang. No? Brother Johnson. Meron lang ako ipaparinig na sinabi ni Brother Eli na hindi dapat litra por litra. Ayun. Mayroon po yan talaga. Meron. Iparinig lang natin. Hindi po nila maitatanggi yan. Ayan siya, oh. Ayan. Okay. Kapatid, tra. Kasi pag letra por letra hahanapin mo, hindi tama ang paggamit Pamulyo? ng Biblia. Sige lang, Pag letra por letra. Bubulyaman muna natin para marinig ni Brother David. Para tigilan tayo sa kanilang gustong ipapabasa. Maganda itong sinabi ni Brad Eli. Sa lahat ng sinabi niya, dito ako sumang-ayon sa kanya eh. Kapatid, letra. Kasi pag letra por letra hahanapin mo, hindi tama ang paggamit mo ng Biblia pag letra por letra. Basahin natin ang 3:6 ng 2 Korinto. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Panganiban letra por letra, pag letra hinahanap mo, patay kang bata ka. Tama na? Tama na? Talagang patay kang bata ka, Brother Johnson. Yan nga sinasabi ko. Kaya dapat ang hanapin ninyo, iniutos sa Levitico 11, bawal ang baboy. Magpakita kayo ng talata na ipinatigil na ng Diyos na bawal ang baboy. Okay? Yun muna dapat ang ipakita ninyo. Hanapin nyo muna mula Levitico, nung sinulat yan, Deuteronomio, bilang Deuteronomio, hanggang sa Apokalipsis, mayroon bang mababasa na ipinakain na ni Kristo ang baboy? Ito nga eh. Meron siyang paliwanag sa baboy dito. Kaya nga natin to. Kasi alam mo ang baboy, scavenger kasi yan eh. Yung baboy, nung araw, ang ginagawa niya magpunta sa mga pusali. Nung araw, ang baboy ang kinakain, kababuyan. Yan no. Di ba tama ako? Tama. So, Na sinasabi niya, na noon, marumi ang baboy kasi nasa pusali. Ngayon, malinis na kasi pigs na daw ang kinakain. Saan sa Biblia yan?
At saka bakit yung baboy alam niyang scavenger, yung manok Oh. na niluto sa Jollibee, bawal na. Kaya nga Brother Johnson, ayaw ko. Well, sabi nga natin, ganun po talaga pag ayaw sa katotohanan, Brother Johnson. Pero at least, nagagawa natin itong ipaliwanag, ituwid, para dun sa mga taong naghahanap talaga ng katotohanan, Brother Johnson. Para bumalik po sila dun sa dating landas. Tama. Okay? Huwag doon sa dating dan kasi Oh. nasa hob yun. So, ayan o mga kapatid, mga taga-subaybay.